ilabas mo si Elisa, sigurado akong kinidnap ko na naman siya. Kahit dalhin ko pa dito ang anak ko, makikita niyo yung mga pasa at latay ng anak ko dahil sa babaeng yan. Totoo ba yun, Izet? Did you hurt Elisa? No, that's not true. Hindi ako naniniwala sa acting mo. Handa mo na sa boss mo yung pera. Akala ko ba next week ka pa kikilos? Napaagalakad ko eh. Ba ito naman gusto ng boss mo? Ano meron? May sunog po! May sunog! May sunog! Diyos ko! Di! Di! Gumising ka! Kailangan na umalis dito! May sunog! Di! Dali! 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 Di! Saan yung anak ko? Baka May balita na po ba kayo? Wala po pong provide na listahan ng mga survivors at victims sa mga rescue team natin. Sana naman hindi kasama si Elisa sa mga biktima. Elisa? Saan? Ayan ho. Elisa? Elisa? Bakit po? Bakit po, ma'am? Wala po. Pasensya. Okay, Chief. Kami na po bahala. Sige. Tol, ano sabi ni Chief? Tayo na raw bahala sa investigasyon dito. Roman! Ano? Ito, mga gamit yan ng mga nasunugan. Sa'yo ko na pagkakatiwala, ha? Okay, Ikaw Kapitan. na bahala dyan, ha? Salamat. Asikasuhin ko pa sila. Sige. Ano, Tol? Itago ko na yan, ha? Sige. Pag-aralan natin, baka may isang gamit dyan na may kinalaman sa sunog dito. Bakit, pare? Tingin mo ba sinadya tong sunog na to? Malay natin. Posible. Nang? 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 Uy! Ding! Mang Roman, Buti na lang ligtas ka. Mang Roman, nakita niyo ho ba si Inang? Hindi, bakit? Hindi ba kayo kasamang lumikas dito? Hindi po eh, pinauna niyo po ako pero sabi niyo po susunod siya. Ganun ba? Subukan mo kaya sa evacuation center. Baka nandun siya. Antayin namin siya dito. Kung dumating siya, pupuntahan ka namin dun. Hindi po. Hindi po alis dito si Inang hanggat hindi ako kasama eh. Hanapin ko na lang po siya. Baka nandito lang po siya sa paligid, hinahanap din ako. Pag nakita ko po siya, sabay na po kami pupunta sa evacuation center. Sige. Kami na bahala dito. Kung may kailangan ka, lumapit ka lang sa amin, okay? Sige po. Sige. Nang? Nang? Ka na naman, pinanghihinaan ka na naman ng loob. Paano naman, Imelda? Kanina pa tayo naghahanap kay Elisa. Hindi pa rin natin nahanap yung anak ko. Natatakot ako eh. Paano? Shh! Tama na yan. Wala mangyayaring masama kay Elisa. Buhay ang anak mo at makikita natin siya. Ha? Victor, huwag ka din dumiretso dito. Magpahinga ka na muna. May jet lag ka pa. Nandito naman kami nila Sisi. Kami na magbo-monitor. We'll just keep you posted, okay? No. I need to be there. Kailangan ko malaman kung kamusta na ang anak ko. Okay. Nandito na sa Pilipinas si Victor. Dito na daw siya didiretso. We have to go back to the set. Come on. Dito muna tayo. Mag-antay-antay tayo. Maraming tumadaan dito eh. Dolores! Diyos ko, wala palang natira sa lugar natin. Halos walang pinatawad yung sunog na ito. Ang dami nga daw na-trap sa bahay nila kanina eh. Pagod na pagod yung mga rescuers. Kakalikas lang sa mga tao. Sige ah. Hindi mo na mag-isip ng kung ano. Antay lang tayo dito. Ha? Halika na muna. Pahinga muna tayo doon. Excuse me. May announcement po ako para sa lahat. Ito po. May lista na po ako para doon sa ating mga survivors.
sa sunog sa araw na ito. Tingnan po ninyo. Dolores, nandiyan na ba si Elisa? Hinahanap ko eh. Dolores, ano? Wala pa! Ano, wala pa ba? Sa Emba kasi. Wala. Wala eh, wala. Di kaya wala talaga siya dyan? Wala na si Elisa? Di kaya patay na siya? Bawiin mo yung sinabi mo na wala na yung anak ko dahil buhay pa ang anak ko, buhay pa si Elisa. Can you please not shout at Odette? Paano ko inisisigaw? Shut up! Paano ko inisisigaw kung ano ang pinagsasabi ng babaeng yan? Sabihin mo na wala ang anak ko! Nagkukumaog ako kakahanap sa anak ko tapos yan ang maririnig ko sa inyo! Kung hindi kayo naniniwala na buhay pa ang anak ko, di umalis na kayo! Huwag na kayo tumulong sa paghahanap kay Elisa! Kaya ko to! Hoy, susunod pwede ba? Pakitiko mo yung bibig mo kung wala kang maayos na sasabihin. Dolores! Huwag mo naintindihin yung Odette na yun. Loka-loka yung babaeng yun, di nag-iisip. Mars, naniniwala ako na buhay si Elisa. At may patutunguhan tong paghahanap natin. Hindi magtatagal, magkasama na kayo ulit. Dolores! Victor? Nasaan ang anak ko? Nasaan si Elisa? Anong hindi mo alam? Kinuha mo anak ko, tapos yun sasagot mo sa akin? Ibalik mo sa akin ang anak ko. Nasaan si Elisa? Ano ba, Victor? Alam mo, Dolores, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Ilang beses na ba nawala sa kamay mo ang anak ko? Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin tinatantanan ang anak ko? Tapos ngayon ano? Nadami siya sa sunog? Nasaan ang anak ko? Si Elisa mismo ang lumapit sa akin dahil sinasaktan siya ni Izel. Huwag ka nga gumawa ng kwento. Hindi totoo pinagsasabi mo. Dahil hanggang ngayon, pinipilit mo pa rin sarili mo dahil gusto mong bawiin sa akin ang anak ko. Tanungin mo kaya yung asawa mo kung bakit lumayas sa kanya si Eliza. Kapag kaharap ka, mabait lang yung tao. Pero kapag nakatalikod ka, sinasaktan niya ang anak mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Mahal ng asawa ko si Elisa. Halimaw yung pinakasalan mo, Victor. Kapag kaharap ka, mabait siya. Pero kapag wala ka, linalabas niya ang Victor? suway na tama anak mo. Honey, ikaw na ba yan? Honey. Ayan. Tanungin mo siya para magkaalaman na tayo. Bakit, Victor? Ano sinasabi sa'yo nitong babaeng to? What? Victor! Victor! Sige, kita-kits mamaya. Okay, sige. Ding! Nahanap mo ba nanay mo? Hindi ko maruman eh. Gutom na gutom ka na siguro. Dali, ah. Pare, dali, ah. Eto, bigay na natin to. Oh, Ding. Kumain ka na muna. Eto. Ayos lang po ako maruman. Hindi nga po ako nagugutom eh. Kumain ka na. Kanina pa hinahanap yung nanay mo. Sigurado ako pagod na pagod ka na. Oh.
Alam niyo po, Mang Roman, nasabi po sa akin ng inang, mahal na mahal niya raw po ako. Paulit-ulit niya po sinabi sa akin yun bago po kami magkaiwalay. Pag nagkita po kami ulit, ayakapin ko po siyang mahigpit na mahigpit. At saka po hahalikan ko siya. Tama na. Tay, unan po. Ikaw na maglagay. Naman di makagalaw yung tatay mo eh. Ano kaya talaga yung Victor na yan? Kung nandyan lang ako, kahit lapnos yung balat ko, makakatikim sa akin yan eh. Sigurado ako sa mga oras na to, pinagtatakpan na naman ni Isel yung mga kasalanan niya. Pero sana wag naman siyang paniwalaan ni Victor. Sana matauhan siya na masamang babae yung pinakasalan niya. Pasensya ka na, Dolores, ha? Hindi naman mangyayari to kung nakita ko si Elisa bago yung sunog, eh. Wala ka naman dapat ihingi ng paumanhin. Hindi mo naman ginusto na nawala si Elisa. Dapat ako pa nga yung humingi ng paumanhin sa'yo dahil isinantabi mo yung kaligtasan mo para kay Elisa. Wala naman akong hindi ginawa para sa pamangking ko, eh. Mahal ko yun, eh. O sige, balitaan mo na lang ako pag nakita mo na si Elisa, ha? Grabe naman po si Mang Victor, kalalaking tao nananakit ng babae. Eh baka naman okay lang si Dolores, ha? Baka naman tinapik lang siya ni Victor. Kahit ano pa yun, hindi niya dapat sinasaktan si Dolores. Wala siyang karapatang pagbuhatan ng kamay yung kapatid ko. Alam nyo, si Aling Isel ang may kasalanan ng lahat ng to eh. Tonto, masakit. Kung di niya sinaktan si Elisa, hindi yung pupunta sa atin. Hindi na siya nadamay sa sunog, di ba? Dami mo alam. Pero mo, panalangin na lang natin na makita siya ni Dolores. Para makauwi na sila. Sa ganun, hindi siya alipustahin ng Victor na yun. Victor, anong pinag-usapan niyo ni Dolores? Pwede mo iwain muna kami. Honey, I'm sure kung ano man ang mga sinabi niya sa'yo, lahat yun paninira. Lahat yun kasinungalingan. Bakit mo napaka-defensive mo? Ano ba tingin mo sinasabi niya sa akin? Hindi ko alam. I'm just guessing dahil hindi naman ito ang unang beses na siniraan niya ako sa'yo. Paano hindi na rin ba sinasabi niya binubugbog mo anak ko? Izel, umamin ka nga sa akin. Minamaltrato mo ba ang anak ko? Sagutin mo ang tanong ko. Umalis ba dito si Elisa para pumunta kay Dolores dahil minamaltrato mo siya? You know that's not true. Victor, alam mo kung paano ko alagaan ang anak mo. Alam mo kung sinasaktan siya, you would know for sure. Dahil lagi tayong magkakasama. Pumunta ka ng Amerika, hindi ba nakausap mo yung bata? Nakita mo masaya? Yun ba ang sinasaktan? You know, I can't believe you. Hanggang ngayon, si Dolores pa rin pinakikinggan mo? Pinaniniwalaan mo? Victor, asawa mo na ako! Bakit hanggang ngayon nakikinig ka pa rin sa kanya? Pinakikinggan mo pa rin ang mga kasinungalingan niya! I'm sorry. I'm sorry. Sobrang na ako naging emosyonal. Sobrang frustrated na ako dahil hindi ko malaman kung nasa ang anak ko. Tapos nangyari pa to sa atin. Alam, siguro magpahinga na lang tayo. I know you're tired, and I'm tired too. Tsaka magre-report naman sa atin yung rescuers in case makita nila si Elisa. At pagpapahingayin ko na lang si Odette at Sisi. Oh, ba't hindi mo inubos? Baka po kasi nagugutom si Inang eh. Kaya po ito, tinirang ko siya. Malay niyo po makita ko siya.
Roman, bukas na raw itutuloy ang pag-rescue. Tara na, pwede tayong malis. Okay, sir. Po? Marumang, paano po si Inang? Hindi ko pa po siya nakikita. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas, babalik tayo dito para hanapin yung inang mo, ha? Pansamantala, umuwi ka na muna sa amin para siguradong ligtas ka. Sige po. Tara. Buong araw natin hinanap si Elisa, hindi naman natin nakita. May bukas pa, Mars. Pwede tayo maghanap ulit. Magpahinga ka na muna. Pagod ka na, oh. Maraming salamat, Imelda, at lagi ka nandyan. Para ano pa bang naging magkaibigan tayo? Sige na. Tulog ka na. Bukas, balikan kita. Salamat. Bukas ka na lang bumalik ng San Francisco. I'll just follow after my meeting, okay? Sige na. Ako na lang mag-isa pupunta doon. Ikaw nang bahala sa opisina. Total, ako naman may kasalanan nito eh. Kung sinama ko si Elisa sa Amerika, hindi siya sana pupunta kay Dolores. Honey, don't say that. Don't blame yourself. Si Dolores ang may kasalanan ng lahat ng to. Okay? Mahanap natin si Elisa. Sana mahanap natin si Elisa. Sana makaligtas siya sa sumunod. You know she's a brave girl. Paano yun sa'yo eh? I'm sure nalampasan niya yung sunod. Just have faith. Okay? Seriously. Oh, Lex, kumain na kayo dito. Kumain na kayo. Mabay na. Sige, mauna na lang kayo. Basta tira niyo kami, ha? Dolores, kumusta yung paghahanap mo kay Elisa? Hindi pa rin namin nahanap si Elise kasi napagod yung mga rescuers. Hindi mo man nakita si Elisa ngayon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Naniniwala ako isang araw magkikita ko yun ulit. Oo nga po, Chang. Tsaka madiskarte po yung si Elisa. Naniniwala po kung hindi po siya nadamay dun sa sunog. Sigurado po ako, nakatakas po siya dun. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin siya dito? Posible naman hindi niya alam na nandito tayo. Malay niyo po, papunta na siya dito. Kaya naman po, kinabukasan, nandito na po siya. Diba? Pwede. Alam ko nahihirapan kang magpakatatag ngayon, Dolores. Pasensya ka nung ngayon lang ako dumating, ha? Mga inasikaso lang ako. Pero hindi na kita iiwan. Tutulungan kitang hanapin si Elisa at hindi ako titigil at hindi siya nakikita. Salamat. Ay, tama na yan. Balikan na nga, saluhan niyo na nga kami. Mauumusan pa kayo ni Tom-Tom ng pagkain. Sige na, umuha na kayo. Lex, sige na. Upo na kayo dito. Dolores, meron pa ako. Kunin mo yung kalahati. Tom-Tom, siya yung kalahati, ha? Sir, nandito na ako sa San Francisco. Sige, tatawag na lang sa'yo. Okay. Sir, pwede ko po ba makuha yung headband? Anak, dahil top 1 ka, may gift ako sa'yo. Ano po? Wow! Ang ganda! Nak, pasensya ka na ha kung yan lang ang gift ko sa'yo. Hayaan mo sa susunod pag nagkapera ako, hindi lang yan ang bibigay ko sa'yo. Yung headband na to, kay Elisa to. Saan niyo po ba nakuha tong headband? Nakita namin yan katabi ng katawan ng batang ito.
dahil makita kung ano yung nasa loob niya. Sige po. Hindi ko yan anak. Hindi ko yan anak. Tabi ito nung bata eh. Hindi. Buhay ang anak ko. Buhay ang anak ko. Hindi yan anak ko. Hindi yan si Elisa. Hindi yan si Elisa. Hindi ako maniniwala na anak ko yan. Kailangan ko sa DNA test. Sino ba pwede kong makausap sa inyo? Kausapin niyo na lang ho yung head namin. Sumama po kayo sa amin. Ano na ho? Excuse me. Nakapagpahinga ka naman ba nung mabuti? Hindi po gaano eh. Naisip ko po kasi si Inang. Maruman, ano pong nangyari? Tara, tingnan natin. Sir, ito po ba yung mga biktima ng sunog? Mga bagong bangkay po na na-recover. Maruman, natatakot ako. Huwag kang bisip ng ganyan. Parang wala naman si Ethel dito eh. Dali ah. Dito ka lang. Excuse me, sir. Ako po si PU1 Roman Guevara. Pwede po ba makita yung bangkay? Nakita po namin ito sa isang sulok ng bahay na nasunog. Suffocation po siguro ay kinamatay nito. Sige lang po. Tingnan niyo po. This is Dr. Chavez from DBG. Is this Mr. Victor Dizon? Yes, ako nga. Sir, pwede po ba kayo pumunta dito sa lab? May balita po ako sa inyo tungkol sa DNA test ng katawang dinala niyo dito. Madali na yung anak mo. Kaya niyang bumalik sa atin. Aminin mo na. Kapag isang tao nawawala at hindi mo makita, dalawa lang yan. Pwedeng ayaw niya magpakita sa'yo o wala na siya. Nasunod si Elisa kasama ng buong barangay. Ano ba? Iba mo dito. Papakita ako sa'yo.